Ang Diyos gugma, apang siyaman Diyos ang paghukom. Ang tanan ginapalakat niya pinagi sa gugma, apang magabot gid ang tiyon, nga ang tanan magadangat sa paghukom. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtuon, pagtalakay, pag-review sa aton Sabbath School lesson. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ini isa ka Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong. Yari ang akong duwa ka mga kaupdanan nga masonson makita ninyo permini sila kagini ang aton nga leksyon para gini sa ilang nga duwa. Mga maestro sila, mga professor sila sa aton School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang ako nunay pakilala sa inyo, wala sang ibang, si Pastor Christopher Berian Luaya, originally halin sa Biliran Province. Kagari siya subong diri, isa siya sa aton mga professor diri. Labi na gid sa aton nga mga biblical studies kag ang mga practical subjects naton diri sa CBC kag ang Daniel kag ang Revelation. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, Pastor Carado. May mga adlaw sa aton mga taga-subaybay, nagapamati, nagalantaw sa aton online program. Mayong hapon sa inyo tanan. Yes, salamat gid Pastor Chris. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo, si Pastor Dr. Rafael Carado. Isa siya sa aton mga professor as what I have told you. Labi na gid sa aton nga mga cross-cultural subject, practical subject, kag applied ministry subjects. Kag mga kauturan, iniman ang Daniel and Revelation. Nga amo ni ang aton ginatunan sa sini nga trimestre. Mayong adlaw sa imo, Doc Rafi. Mayong adlaw, Pastor Tomado, kag Dr. Tomado, pod kay Pastor Chris, sa tanan nga mga nagapamati no sang aton programa diri sa Negros kag sa tibuok kalibutan, mayong adlaw kag kabay pa, maga-enjoy naman kita sa aton pagtuon subong. Yes, thank you gid Doc Rafi. Mga kauturan, si Pastor Chris one day mahimo man ni siya doctor. He is working now on his doctoral program. Yes. Sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, narin na kita sa Leksyon 5 para sa Abril 27, tubtob Mayo 4, Faith Against All Odds. Ako nanay, ato nanay ko ang aton mga ulo sa pagpangamoyo. Sa sinigatiyon, ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una bes, nagakilala sa imo pagka-Diyos, gamhanan, tagiyas ang bilog ng universo. Apang ikaw gamay man nga makasulod bisan pa sa amon tagsa ka mga tigipuson. Parang ikaw mangin amon personal nga abyan, kag labi na gid amon personal nga manluluwas. Buligi kami sa pagtungkad, pagtuon sa sining leksyon, sa sining nga simana. Salamat sa balang nga Espiritu nga magadihon sa amon nga tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Pastor Chris, ang aton sadsaran nga teksto. ang sadsaran nga text makita sa mga Salmo 119:11, kasiling diri ang imo pulong gintipigan ko sa akong tagipusoon, agud nga hindi ako makasala batok sa imo. Yes, and that's correct. Mga kauturan, aragid sa aton tagipusoon, sa aton kasing-kasing ang pagtipig
sang pulong sang Ginoo. Nga bisan anong may tabo mautan magatindog kita sa kamaturan. Doc Rap, Pastor Chris, ang aton pagatunan subong ang panahon sang reformasyon. Aton na natunan ikalimanan ning eleksyon naton sa The Great Controversy theme, ginsugdan ang eleksyon 1 dito sa trono sang Ginoo nga sa diin gindominar ina sa gugma yet may sala nga nitabo because of pride. Si Lucifer nahulog diri and now he started his war nga iya ginsuguran, iya ginpadayon diri sa duta. Iyari na kita karon sining panahon sang reformasyon. And then ang aton pagatunan karon nga simana mga kauturan is about sola gratia, sola fide, sola scriptura, solo Christ and Christ alone, and then soli Deo gloria. In relation to the Reformation, about ni Wycliffe, about ni John Huss, about ni Martin Luther, and iban pa nga mga reformers. Yes. Pastor Chris, ano pa gid ang aton nga palabuton sa sini nga semana? Ang aton nga leksyon tudlo sa aton nga may kinahanglanon kita sining mga tinion labi na diri sa 21st century nga nakita man didto sa during sa Reformation. Kag una diri nga makita naton is ang mga reformers hindi sila willing mag-compromise sang kamatuoran nga na-discover. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Rap. Ano pa gid ang imong na deparahan di sa atong introduction? So diri sa aton nga introduction mga kauturan, ginatagaan kita sang background no kung paano nga sola fide, sola gratia, nganong by faith alone, nganong by grace alone. Ano gali ang naitabo panahon sa reformers, panahon sa mga reformers. Ano ang mga interpretation nila sa Biblia nga ang ginawali nila nga kinahanglan Biblia lang. No? So amo na ang atuntunan subong kay sa background sa Great Controversy daw mahulog nga wala na ang bilis sang Biblia, wala na ang bilis sang grasya, kag amo ini ang mga atake ni Satanas nga kinahanglan iwali kag ginwali liwat ini sa mga reformers. Kag kinahanglan naton man nga iwali sa aton panahon. Yes. Kanami kag isa pagibla Doc Rap, Pastor Chris. Nga ini nga mga terminolohiya nga hindi nato ni vividly, hindi naton klaro kung makita sa Old Testament ba. Ibisan sa even sa New Testament. Kag sa panahon lang sa mga reformers nagguluwa ini. Nga daw wala man ni ginawali ni Pedro, ni ginawali ni Mateo. Okay, kag daw wala man gid ginatagaan gid dako nga emphasize even ni Jesus during his time. Yes. So isa na sa aton mga tunan. Yes, balik ko sa imo Doc Rap. God's word, the God's word alone. Amo na ning sola scriptura. Ano na diri ang mga punto labi na gid sa panahon ni Wycliffe and other reformers. Okay. So sola scriptura meaning Bible and Bible alone. Yes. Aton gintun-an sa background again sa mga reformers nga sa ilang panahon ang mga tao hindi na way na tugutan magabasa sa Biblia. May ara dumili na ang Biblia mo. May ara na mga ginapagawas ang simbahan nga mga pagtulunan nga wala na sa Biblia, hindi mo na mabasa ang concept sa Biblia. Amo na nga paggawas ang mga reformers. Do hindi gid sila makadawat mga kauturan no sang mga pagtulunan sang iglesia sa panahon sang Dark Ages. Amo na nga ila nga pundar ini nga ginbalik nila pagtuon ng Biblia kag ila ginpundar ang concept nga kinahanglan hindi kita magbulag no sa Biblia, scripture alone. Kag ang ganahan ko diri pastor kay pagsiling nga scripture alone
it doesn't mean nga gina-disqualify na nila ang iban nga mga sources. May iba ng mga pagtudlo. Science, history. Yes. It means, Bible alone means nga ini nga mga concept sa history, sa science, kinanglan nakapundar diri sa Biblia. Tungod kay ang kalaban sini amo ang ginpundar sang iglesia nga nahimo nga gitawag sa leksyon magisterium of the church. Okay? Nga kung ano ang ihambal sang church, amo na ang masunod. Amo na nga ang mga tao hindi na naga-base sa pulong sa Ginoo. Yeah. Kay amo ni pastor before na akong dati kay Pastor Chris. Amo na ning panahon nga daw gina-persecute na ang mga Christians. Yes. Kay amo na ning panahon nga ang height sang papasi grabe kasaka. Nga grabe kadako nga na-control na ang bilog nga Europa and in fact bilog nga kalibutan. Yes. So ang pagbasa sa Biblia is restricted kay ang teachings na lang sang simbahan amo ang ginapatuong autoridad. Yes, Pastor Chris. Ako, Pastor Chris, nagapamangkot ko kung ano nga klase sang church may ato nga time. Nga bisan ang pag-translate sang Bible, persecuted. Mga niyo. Just imagine ining si John Wycliffe, sila ni si Wycliffe. He was ang declaration saya heretics. It's because he translated the Bible into English. Ang purpose niya is para ang mga tao makahangop sang Bible. Amo to nga gin-translate niya into inang madali lang bala nga mahangpan. Okay. Ang pamangkot sala bala ato nga purpose ni Wycliffe nga sang iyang ginhimo ato nga i-translate ang Bible into English language so that the average person could read and understand it. He was persecuted. He was pronounced as heretic. So, di ko ma-imagine kung anong nga klase church ang may ato sa to nga time. Nga ang nagabasa Bible, ang mga tao nga nagatinguha nga mahangpan ang Biblia, gina-persecute. Sa hindi pa magsabat si Pastor Rafi, ang aton nga natunan, Pastor Chris, kag mga kauturan subong is the great controversy. Ang away ni Satanas kag sang Ginoo ni Kristo. Yes. Ginadalaya diri kay diri sa ginulog sa kalibutan. So ang iya diri nga ginhimo nga ang isa sang iya mga strategies amo ang pagdumili sang pagbasa sang kamatukan sang Biblia. Kay ara dira ang kamaturan. Ti kung nabasahan sa mga katawhan, mabalaan nila nga siya ang kaaway Satanas kontra sang Ginoo. So he used mga instrumento kag nasubo kita mga kauturan, and that is recorded and prophesied nga may gingamit siya nga simbahan to persecute people. Even Wycliffe sa imong pagsiling nga ang gin-persecute siya nga kanami isang iya tuyo for everybody to understand, labi na sa panahon dito sa Inglaterra nga ang sa English nga everybody can understand. Kaya ang Biblia nasulat sa Hebrew, nasulat sa Griego kag sa Aramaic. Yes, Dr. Ralph. So kung aton nga tunan sumala pa sa nang ligad nga leksyon naton nga ang nagadumala sa siningap kapanahonan amo ang papasiya. No? Kag amo ini ang panahon nga actually distorted gid ang kamatuoran kay di gitawagan ni ini nga period of dark ages. Dark ages. Tungod kay daw halos hindi na ang tao makakita sang kahayag. No? Busa may actually strategy ini ni Satanas. Kay kung aton ganiton ang history sang hermeneutics, Pastor. Pag-interpret sang Bible, sa panahon nga sa kasagsagan nga ang mga reformers bala gina-emphasize nila ang kaimportante sang sola scriptura, and then ginagamit nila ang historical grammatical method of interpretation nga ginalantaw ang katumanan sang history, sang propesiya dira sa history. Naghimo sang pangkumbat nga interpretation ang Roman Catholic Church actually.
diri siya nga time na develop ang gitawag nga historical, critical critical method of interpretation nga wala na siya nagabase sa pulong sa Ginoo, but rather accept na ang philosophy nga pwede maging foundation sa pagtuo. Pwede na ang mga science, haka-haka, tradisyon nga pwede na nga interpreter nga pwede mabasihan sa interpretation sa Biblia. So nadula gid ang sola scriptura. Bungkag ang sola scriptura. In a sense nga suportado man isang church. Sila man ang naghimo kay pangontra lagi nila ni siya panahon sa Reformation. Amo na nga ang grabe ang epekto sining aghimo sang yawa panahon sa sininga panahon ba nga kung wala siguro ang guidance ng Holy Spirit kag guidance sa Ginoo sa reformers, way gid nagbutwa no ang kamaturan. Yes, and that's it. But nevertheless, God is in control. Ako ni tagaan highlight gamay pastor ang imong critical historical critical interpretation of the Bible. Ang buot silingon sa mga kauturan nga kung basahon mo ang Biblia, ano ang imo natunan sa iban nga mga pagtuon nimo, imo da ibasi, imo da siya i-critic sa Biblia. That's why kung nagapati kaya nga ang 6 days na na imo sang Ginoo ang kalibutan, pero kaya imo nabasahan niya, ang imo yan nabalaan, ang imo yan na natunan sa iban niya nga inaiya 1,000 years nang isa kaadlaw, di imo gina-i-critic siya to the extent nga madula ang real meaning simple nga pagtuon sa Biblia. Another example, pastor, is kung ano ang natabo sa past, kinanglan matabo man subong. Meaning to say, kung wala ka kakita nga ang tao galakat sa tubig subong, hindi tuod tong mga story nga ginambal sa Biblia nga si Jesus naglakat sa tubig, kay way kakita nga tao nga galakat sa tubig subong. So mostly wala na sila gapati sa miracle, wala sila gapati sa supernatural, wala na sila gapati sa anaw. So in other words, guba ang simple revelation no sa Ginoo nga ang Biblia tungod sang pangkumbat nga pag-interpret sa Bible. Yes, Pastor Chris. Ako nakita diri pastor sining time nga ang Roman Catholic Church hindi siya willing sa mga new discoveries ba. Daw pamatsyag nila. Just imagine, ini si Wycliffe, ang iyang purpose ini, i-translate ang Bible into English, kaya ang Bible ang ginagamit sa Roman Catholic Church at that time was a Latin. Kag ang Latin nga language, para lang na siya sa mga articulated, mga tagas ng mga tao ba. So di kayo mahangpan sa mga common people. So, para lang sa mga clerics. Para lang sa mga clerics. Oo, so mga tao di makahangop. So karon ang church is unwilling nga ma-open ang truth sa something may ginatago ba? May ginatago nga something kuan ba di amo nga kuan ba. So anyway, ang yawa nagapangita paagi kung paano ma-prevent ang truth nga mahangpan sa mga tao. Yes. Okay, baka na kadamo pa ni mga ari kita sa passing on God's word sa Monday. Ari naman si William Tyndale ng kauturan nga sa aton nga leksyon kag sa history na bala naton nga gin-translate niya man ang Biblia mga kauturan. Kag most sang iyang translation kay ang istorya sini nga gin burn, gin sunog sa stake sa may stake sa Ilonggo sa tuod nga ginpatindog nga poste kag sa wala pa siya ginsunog nagsinggit siya nga kabay pa nga ini ma-open maabrihan ang hari sang England. Mata sa England. Mata sang hari. Mata sang hari. And then it was very true nga years after mga pila ka mga tinuig, siguro mga 10 or 20 years after that, nagwa ang King James Version. Nga ang King James Version
54 scholars nga ang 76% of King James Version nakuha sa Translation ni Tyndale sa translation ni Tyndale. Yes, Pastor Raf. So, ari diri ang ako na practical ni diri ako ngayambal diri pastor nga hindi ka pugong ang yawa. Yes, no man akong leksyon nga makuha diri. Bisan anhon sang yawa sang pamaagi, hindi ka pugong ang ginagamit niya nga iglesia, bisan ginasunog ang Bible, hindi ipabasa ang Bible, hindi ipa-translate ang Bible. Pero sa history sa mga reformers, wala may mga reformers nga makakita sila Bible, ginatago nila may isa gani ka reformers nga nabasahan ko nga ginkawat niya ang Bible sa kumbinto bala. No, kay bawal man basahon, bawal man hulmon. So gikuha niya to kag gindala niya kag banatan niya ka basa. Tiari si Tyndale ni Father of English kuan siya mo Bible translation. Bali actually kung wala pud ang trabaho ni Wycliffe, wala pud di kayo siya kondisyon no kaayo si William Tyndale. Kag pinaagi man sa kay Tyndale ang King James Version nahimo man nga daw best nga translation sa history. Kag dito pag ginatabo sa England, kung aton mabalaan ng history, ang geographical location sa England, ara gidira ang sa dapit ang pugad no. Ang pugad sa iglesia nga amo ang nag-distort no sang sola scriptura, sola gracia, iban pa nga mga sola. Muna nga praise God kay ini nga pagtulunan, ini nga mga ginpasa. No. Kag praise the Lord, bisan naabot man gani ini sa aton kamot subong. Yes, ang King James Version subong is widely read. Nakaabot gid siya sa aton kamot subong. Do mayara na nga New King James Version, kay damo pang ibang nga version, but ang King James Version sang 1611 nga nagwa amo gid ang the most accepted no nga it was the result sang hari kay sini nga panahon ang hari sa Inglaterra are in connivance with the papacy. Nga didto gid ka height ang grabe nga nga pag-persecute. Kag sa panahon nga diin ang persecution, didto man hinuon nagaguluwa ang mga reformers. Yeah. Okay. Yes, Pastor Chris. Enlightened. Yes, may dugang ka. Gamay nga madugang pastor diri sa kung nabasahan. Nanamian ko diri sa statement sa 2 Corinthians 4 verse 6, do not go beyond what is written. Kay nami ni siya kay principle ni nga pwede naton gamiton. Kag diri nag-violate ang Catholic Church sa una nga time. Kay instead nga magsalig sa pulong sang Dios, ang ilang ginapadako, iglesia, magisterium, tradisyon, which is not written. So ang laigay diri sa aton is do not go beyond what is written. Kag isa pa diri ang ako na namian pastor nga line, God's word would eventually triumph. Bisan ano ka paninguha sang mga sang kaaway, sang una, pero wala na punggan. Naglambot gihapon sa aton kamot ang Bible, ari sa aton kamot subong. Amo na ang mga kauturan nga ini nga controversy nga away halin sa langit nagabot diri sa duta, nagabot dito sa ilang kapanahonan. Nga bisan ano ang ginahimo ni si grabe ang ginahimo sa Satanas. Ginagamit niya ginang dako nga iglesia. Gamit niya ang gobyerno to suppress the freedom of religion and then the study of God's Word. Ari kita sa Tuesday, enlightened by the Spirit. Ari naman si Martin Luther, mga kauturan. Isa ka adlaw, isa ni siya ka pare. Ano pa gani, iluwas sa pare. Kuan din taas-taas nga position sang pare, mga kauturan. Nga nakakadto siya sa isa ka library. Kag naabrihan niya dito, mga kauturan. Ang copy sang Latin nga Biblia. Di kabalo sila mag-Latin kay kung ikaw pare isa sa imong tunan is Latin. Na kay magmisa kamo sa Latin nga magmisa. Bisan ini si Martin Luther originally pastor ano ganit.
Yang nationality German. German. Yes. Alin po na siya sa academic world. Oh, Maestro po ni. Pero they have to master Latin kaya ang ilang misa is Latin. Kag dito sa library, sinang library, dito na nahook si Martin Luther pagbasa up to the extent nga siling niya, oh, that God would give me such a book for myself. Nga na-discoveryan niya ang ining libro. Yes, Pastor, ano pa ginang nahitabo sa niya? Brother? Okay. Yeah, Pastor Chris. Iya gini. Okay. Nami ang kuan diri ang presentation sang Tuesday nga lesson. Kay naghambal diri nga the Holy Ghost, the Holy Spirit is never contrary to himself. May mga may mga pagtuon sa Bible subong medyo siguro budlay hangpon, pero ang lay guys ang aton nga leksyon is let the Holy Spirit guide you. Tugutan nga ang balan nga espiritu pareho man sa ginahimo sang mga reformers sa una. Nagadangup sila sa balan nga espiritu para mahangpan nila kung ano ang buot silingon sang ila ginabasa. Kay kung wala to Holy Spirit, Pastor, nga nag-guide sa ila, di nila madiscovery ang mga teachings about righteousness by faith, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Dito nila mahangpan without the Holy Spirit. Amo na nga, the Holy Spirit is never contrary to himself. Kung ano ang gintudlo sang Biblia during sa time ni Jesus, during sa Old Testament times, during sa time sa mga apostles, amo man ang itudlo sang Holy Spirit sa time sang reformers, sa time sa aton subong, sa time sang palabuton. Kag based upon prophecy and based upon church history, kag sa timeline sang Ginoo, amo ni ang panahon nga magwa ini nga mga teachings. Nga wala gini do ara na ng teaching sola scriptura, sola fide, sola gratia sa panahon ni Jesus, even in the Old Testament. But this is the high time nga ini magagwa nga bilang official nga mga doktrina sang kamaturan, mga kauturan kay amo na ning panahon nga ang Biblia daw hindi ginalapakan yes. Ang madugang ko diri, Pastor, amo ang role sang Holy Spirit sa pagtuon sa Biblia. May ara kita sa Christian belief bala nga subject bala nga kung ang Ginoo mag-guide sang writer, gitawag na siya og inspiration. Gina-inspired niya ang writer. Pero kung ang tao na nagabasa na sa Biblia, nagatuon, gitawag na to na illumination, di ba? So, sining nga panahon, Martin Luther was illuminated, I believe. He was illuminated. Spiritual things is discerned spiritually. I believe nga ang Holy Spirit, gidya ang nag-guide kay Martin Luther sa sining nga panahon nga iya gid na tungkad, no? Kaga may mga prinsipyo actually si Martin Luther nga gigamit sa pag-interpret sa scriptures. Isa sina is he always see, iya gid pirmi makit-an o magbasa sa Bible ang ginatawag balang literal sense sang scripture. Nga wala siya gabasa sang scripture nga ginatagaan niya pa sang lain nga meaning. He's reading the scripture plainly through the guidance ng Holy Spirit. Isa pa gid, Pastor Chris, Doc Raff, nga ang kamaturan, truth is progressive. Nagadugang, nagadako. Sa sini nga panahon, ang truth is about sola fide, sola gratia. Pero isang unay nga panahon niya, ang truth labi na sa Old Testament is the Ten Commandments, nga siling sa Ginoo, kamo nga mga Israelino na akong katawan, magpati, magtuman ka mo, kung di ka mo magtuman, may kalalatan ka mo itabo. And this is it. Wala din nagkakaulugan, nga ginbayluhan ang kamaturan, mga kauturan. Ginadugangan sa Ginoong kamaturan. That's why karon kita nagatudlo nga ang Ten Commandments nagapadayon, apang maluwas kita, pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo. Okay, gamay, Pastor, comment dito sa word nga progressive, yung ginhambal ko lang. The truth is progressive. The truth is progressive. Ako nagapati sina kag ang truth ara na. Only our understanding is progressive. Ako na mo silingon sang truth is progressive. That's only our understanding is progressive. Kay wala man kuan nga hindi tatanan maubos. Di mo tanan maubos kuan ba? Pareho sa time nila ni Luther. Sa time ni Luther,
nagsugod ang righteousness by faith. Yes. Sunod, naguwa ang mga issue sa baptism, issue sa predestination, sa sovereignty of God. God is revealing truth one at a time. What a time. But the truth is there. It's there. Wala na Since the beginning. Ang aton man lang understanding ang dili clear. Ang Biblia clear na tanan, pero only our understanding is Given na ang truth. given na. Ang aton lang pag-comprehend sa truth is practicing. Yes. Wala na kita time. Ubos na kita. May Wednesday pa kita. May Thursday, may Friday pa kita. Pero mga kauturan, at least, muna ang atong natunan. Okay? There is ating Wednesday, sola gratia, it is just by grace. And that's the teaching of Martin Luther and the rest. Mga kauturan. So, amo na siya. Mga kauturan, sorry lang giduay na tapanahon. Ako na lang pangayuan si Pastor Raf sang iyang mga nabilin pa nga ibot niya ihatag, and then ang iya pamilin-bilin sa aton. Eventually si Pastor Chris. So sa ibang diri nga mga issue, mga kauturan, like sola gratia, sola fide, solo Christos, sola soli Deo gloria. Tanan ini sila may mga background ini nga pwede lang ninyo kut-kut kung magtuon kita sang leksyon. Kag tanan ini nakaangkor lang sang buluhaton sang iglesia, sang papasis, panahon sang papal system nga paghari sa kalibutan. Kag para sang sola gratia, no, nga ang kamaturan, ang kaluwasan, nahimo ng buluhaton sang iglesia imbes nga makita lang dira kay Kristo. So tanan ini sila may ara lang ini siya background. Kag ang akon mahambal sa katapusan, Pastor, amo ni nga sa pagkakaron si Satanas is trying to again ginaguba niya naman ang he's really attacking, the foundation, ang foundation sang sola scriptura by grace alone. Tanan ini amo gina ang focus kay kung imo makita gani siguro in a different way kay sa una ginasunog ang Bible, hindi pa babasahon ang tao sa Bible. Karon ang tao damo klase Bible. Damo ang klase sa Bible. Ang problema lang may mga Bible nga ginahimo sa tao nga imbis nga ang kamaturan maggawa sa Bible, ginabutang nila ang ilang assumption dito sa Bible. No? Nga in which imbis nga exegesis ang gawas, mahimo na siya nga eisegesis, no. Sorry sa term pero I believe maintindihan sa iba naton ng mga kauturan. Kag same attack nga ginahimo ni Satanas kay kung once mabungkag niya bungkag niya ang pagtulunan, ang foundation, bungkag ang tanan nga pagtulunan nga aton nga ginawali sa sini nga kapanahonan. Yes. Pastor, amo nang tawag nga history repeats itself. History repeats itself. Kag bisan gani karon mabasa mo sa YouTube sa mga nga bisan ang Chinese gusto nga i-translate ang Biblia. Yes. Yeah. Di ano man Chinese nga mga hindi pa na Kristohanon, but yet they are interested of translating the Bible. So most likely according to their understanding. Last word, Pastor Chris. Pastor Carado, Pastor Tomado, ang Biblia subong. We have the supply of the Bible. Yep. Printed, online, application sa laptop naton, sa cellphone apps naton, ara. Pero ang ginahimo sang yawa subong, bisan ara ng Bible ready to be read, pero ginabisi ni ang tao para hindi mabasa. Yep. Bisama na. So ang issue subong is paano mo tagaan time ang pagbasa sang Biblia. Amen. Amo na ang issue subong. Yes. Mga kauturan, history will repeat itself. Mabot ang panahon nga ang Biblia, muna way na kita time, hindi nga kitod kita punggan, pero dagaan kita sang kaaway sang mga lingaw nga hindi na kita. Kag nga itong mga bata, magdalag ko nga wala foundation sa Biblia kag sa kamaturan. Amo na ang matuod karon. Kag labi na gid ining teaching sang
sang iglesia mga kauturan ining climate change nga ang tanan nga nasyon nagasunod-sunod kung ano ang ginahambal sang papasi about climate change nga pwede naton maliwat ang kalibutan, ang climate sa kalibutan kung maghiliog yun kita disregarding the teaching of the Bible. It is a human effort to save the world, mga kauturan, sa tinatawag na climate change. But, padayon kita mga kauturan, the truth in our heart, katulad sa mga reformers, we will have a safer ground until Christ comes. Amen. Sa hindi pa si Pastor Raf, iya magbasa mga pangamuyo mga kauturan. Ako na pasalamatan ini aton nga mga sponsors. Elder Herbert and Ma'am Ibelen Tamoni, Dr. Norvin Hebieso and Ma'am Rosalina Hebieso, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, John and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Ido and Femidon Vandes, Marlubel Hiruta Lurin, Pastor Ferrigrino and Marlene Ferrigrino, ang mga mag-ulutod, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, kag Alex Fijidero and Ma'am Gina Federo Ilomar. God bless you now and forever. Yes, Pastor. Pangamuyo kita. Amay nga langit nun, tag-iya sang amon nga kabuhi, kag tag-iya sang kaalam, ngay mong gipahulam sa amon ginabalik sa imo, amay, ang pagdayaw, kag pagpasalamat, nga nakahimo kami sa pagtuon sa amon mga leksyon. Kag gabay pa ang tanan nga mga pulong ang amon ginhisgutan, hindi man ini probably sapat sa pag-inchindigid sa tibuok nga background sa leksyon. Pero kami nagaampo amay, ikaw magapadayon pag-bless ang tanan nga mga nagatuon sa amon leksyon, ang mga kauturan nga kami padayon nga maangkor dira sa pulong sa Ginoo, nga hindi kami malingla ni Satanas sa sining ulahi mga adlaw. Amen. Padayon sa pag-bless ang tanang mga sponsors sa sining programa. Yes, Lord. Dr. Tumado, samtang siya nagapadayon sa pag-lead sa sining program, nga madamo pagid ang mga bless. Amon ini nang ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.